Update po sa ating fund drive for the Brave 14 plus 3 Marines. Sa ngayon, may naipon na tayo na 73,000 pesos sa ating GCash. And hopefully bukas, makakaabot na ito ng 100,000 at papadala na ulit natin sa kanila. As of now, ang total tulong na naipadala na sa Brave 14 plus 3 is 736,000 pesos. So, ang gustong tumulong, magpadala sa kanila, ito po ang ating GCash. 0966-265-8480. Ivan Henry Sibog ang pangalan. Kung nasa ibang bansa kayo magpadala, kailangan nyo ng city address, Cagayan de Oro City. Ang street is Barangay Patag. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Romualdez, pinababasura ang plunder at graft complaints. Pagbaliktad ni Gutesa, ginamit sa depensa. Hiniling ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman na ibasura ang plunder, graft at iba pang criminal complaints laban sa kanya kaugnay ng kontrobersya sa flood control projects. Isa sa mga puntong iginiit ni dating House Speaker ang pagbawi ni retired Marine Sergeant Orly Gutesa sa nauna nitong salaysay na nag-uugnay sa kanya sa umano'y paghatid ng mga maleta ng pera. Particularly, ito yung nakalagay sa counter affidavit. Particularly as to Gutesa complainant, ombudsman, special, basta SPI, ombudsman, anong SPI ito? Basta special investigator. Complainant cannot rely upon his former account insofar as it implicates me while disregarding his subsequent sworn repudiation of the very allegation for which he was invoked. Saad ni Romualdez. Nagsumiti rin umano si Romualdez ng affidavits mula sa 25 kasalukuyan at dating empleyado ni dating Ako Bicol Representative Saldico na tumututol sa mga paratang. Gayunman, nauna nang sinabi ng Office of the Ombudsman na hindi nakasalalay sa isa o ilang testigo ang buong investigasyon at mayroon itong 28 testigong nakahandang magbigay umano ng direkta at material na kaalaman sa mga transaksyong sinisiyasat sa kaso ni Romualdez. Ayan. So, abangan natin. Nakasalalay dito ang kung totoo ba talaga ang hangarin ng Marcos Jr. Administration na kasuhan si dating Speaker Romualdez. Ang sarap sanang maniwala na totoo, kaya lang, I'm sorry, sa ngayon, ano pa rin alanganin pa rin ako. Hanggat ang unang bantayan natin is ibabasura ba ng yung ombudsman mag-i-issue ba ng resolusyon na nakakita sila ng anong tawag doon, probable cause, at tuluyan bang sasampahan na si Romualdez ng kaso sa Sandigan Bayan. Yun ang unang tingnan natin. Kasi sa ngayon, puros parang preliminary. Malala nyo yung kay Joel Villanueva? Nasa preliminary rin sila noon Tapos, nagsabi I think, kung hindi ako nagkakamali, March 26. Sinabi ng ombudsman na malapit nang mahinog, in 2 weeks time, isasampa na natin sa Sandigan Bayan. Biglang bumaliktad si Joel Villanueva.
Anong petsa na ngayon? August 21 na, March, April, May, June, July, August. 5 buwan na. Mula nung sabihin na hinog na ang kaso ni Villanueva. 2 weeks time, sabi niya eh. So yung 2 weeks, 5 months na lang, wala pa rin kasi biglang nahilaw. So, yung mga ganitong pangyayari ang nagbibigay ng rason kung bakit ako duda sa hangarin ng ombudsman na totoo ba? Kakasuhan nyo ba? Kasi nung nasa minority pa si Villanueva, kaya yun, parang sinampulan nila si Jinggoy. Ayun, nakulong. Tapos isusunod na nila si Villanueva. Kung hindi bumaliktad si Villanueva, baka natuloy na. Ngayon, nakuha nila ang Senate leadership dahil kay Villanueva. Ngayon, kung tinanggap mo si Jesus Crispin na yung tagapagligtas ay bago ka ng nilalang. Yan ang famous post ni Attorney Edward Chico. Kaya itong ginagawa ng mga Romualdez at Ombudsman, tutuligsahan ng mga legal moves, padamihan ng testigo. Kasi si Romualdez may 30 na testigo niya na isinumitar na wala siyang kasalanan. Ang ombudsman naman is 28. So, sana sampahan nyo na sa lalong madaling panahon. Baka mamaya, abutin na naman tayo ng December 15 eh. Alala nyo yung December 15 na pangako ni Ombudsman Remulla may makukulong sa mga mastermind. Wala naman. Kaya, sorry na lang. Hindi ako maniniwala dito sa baka mamaya biglang ibasura ng Ombudsman ang kaso ni Romualdez. Patay kang bata ka. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang mga yero nga ipanghatag sa mga tao. So, yan lang gibutang. So, kay ulan man, ugma ni ibahin-bahin sa mga tao nga nagpatindog og balay. So, lansang, pako, plinsen, yero, kompleto gyud ang ipanghatag sa mga tao nga nagkalisod. So, bahala gyud nagaulan, tabang gyud sila. Kay dinhi sa among lugar, dagan gyud nga pags. Pags dala ulan. $390 kayero. Ang tabang sa mga tao. Nga mga daot na ang ilang balay. Marami. Karon salamat kayo sa Ginoo o sa nagsuporta sa pagtabang sa iro labi na sa mga tao nga nagkalisod. So makabalay na gyud sila tungod sa tabang. Tinaot nga magpadayon ang inyong tabang
sa mga tao nga nagkalisod.